overcomer na katabi. Yan. Mga overcomer at mga breakthrough believers. Yan. Ano man po yung pinagdaanan nyo, hindi man namin alam, kung man personal na alam, at hindi nyo man personal na alam yung pinagdaanan ko. Yan. Lagi po tayong pinagtatagumpay ng Panginoon. At purihin po ang Diyos. Sabi nga noon pong first Sunday ng October ay nagsimula po tayo sa atin pong yung pong spiritual prayer o yung pinaka-series na ibinigay po ng Panginoon. Yes, marami akong mga turo na tinanggap. Pero kung ano po yung nais ng Panginoon na ipahayag sa inyong harapan, ayun po yung ibinibigay kong mga topic sa mga elder na nagbabahagi. At noon pong first Sunday, what date na to? Nasaan yung una? Ha? October 12. Ha? Ito na lang? Hindi po, yan po yung binigyan niyo po namin. Yung last? Opo. O yan. Yung pati yung binigay ko, nagkamali na. Pero yung una mo, hindi na lang, Wait lang. Check ko lang. Si Ate, kasi kasama yung November yung 2 and 9, yung kay Kuya Jambo. Pag naandyan pa, mo na lang yung una. Hanggang sa lang. So yung pong mga topic na atin pong tinalakay nung mga nakaraan, dahil hindi ko naman po alam kung kayo po ay nanonood linggo-linggo, bagamat hindi po minsan pagka live lang mo tayo, hindi ko agad na ipopost. Yan, dahil ini-edit pa po ni Zoe yun. Salamat po sa Panginoon, sa mga kamanggagawa, mga volunteer lang po yan, na patuloy pong katuwang upang yung gawain po ng Panginoon ay patuloy na mag-upgrade, update. Meron ba? Wala. Tinanggal ko na. Ayun. Hindi mo nakuha. Okay. So, dito po, Ayun. ito tayo. Ayan. Yan. Tapos yan. Balik. Yan. So, yung pong last sa Sunday na October ay yung pong ibinahagi ni Ate Mina yung spiritual atmosphere for prayer. At yun pong sabi nga po, lagi po tayo may kalaban. Yung pong mga taga-mundo, hindi na sila kinakalaban kasi kanila na nga. Diba? Hindi naman kampuni sa Satanas. Pero, ibig sabihin, ang pilit pong inaagaw ng kaaway ay yun pong yung totoong nasa Panginoon. Kaya nga po dito, sabi nga po, yung prevalent spirits in atmosphere ay yun pong spirit ng intimidation, spirit of harassment, spirit of irritation, spirit ng deception, spirit ng provocation, at yung pong spirit ng heaviness. At kung paano may mga spirit po na prevalent sa atmosphere, ay meron naman pong the Lord is the Spirit and the Spirit is the Lord. So, makita po natin, Spirit man tayo, Spirit ang Panginoon, kaya kayang-kaya po niya makipag-communicate kung tayo po ay laging in tune sa kanyang sinasabi sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng ibang tao na nakakakilala sa Panginoon, or kahit yung hindi nakakakilala. Nakita po natin sa testimony ng mag-asawang testor na talagang may ginagamit ang Panginoon in answer to their prayer. Okay? At hindi po yun sa inaakala nilang dapat tugunan ni Lord. Yan, minsan may ganun tayo, pag tayo nanalangin, dapat ganito, dapat sa ganitong oras, ganitong araw, ganitong paraan, maibigay ng Panginoon. Hindi po ganun ang Panginoon. Testingin niya paano ka nagtitiwala sa Kanya? Pinagtitiwalaan mo po ba siya kung hindi yung kapareho nung inaasahan mo yung Kanyang ibinigay na sagot? So, makita po natin dito, at yun pong hindi na napasama, this is the atmosphere we need to pray for prayer to take place. Yun pong dinugtong ni Brother Jambo dyan ay yung pong part 2. Pero hindi na napasama siguro sa susunod. This atmosphere is saturated with divine element of peace and His presence.
At makita po natin, the moment na yung pong, sabi nga, grace ng Panginoon ay nasa atin, saka po tayo magkakaroon ng peace of God. Sa Galatians po yan. Unless na yung biyaya ng Panginoon ay nasa sa atin, yung peace na nagmumula sa Panginoon, hindi natin makakamtan. Lalo na yung mga pagsubok na akala natin beyond sa kakayanan natin para matugunan. Sabi nga po, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na hindi naman niya isusupply yung grace para mapagtagumpayan, yung ma-strengthen ka para mapagtagumpayan ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo. And there is no contrast in the atmosphere with the consciousness of God in our spirit. Kaya even po sa akin, nung time na nung handog ni Lior at birthday ni Lior, ay tinawagan ako ng ate ko, pinanguwi na ako sa Laguna dahil naisugod na po sa ICU yung kapatid ko. Eh, tiyempo naman, dahil kakakain ko ng buko pandan, ayan, 406 po yung aking blood sugar. Kaya sabi ko sa ate ko, te, baka mamaya dalawang pa kaming intindihin mo. Bukas na ako ng umaga uuwi. So, even po nung gabi na ni-revive na siya, nung una, pinaglalaban ko pa, Lord, your purpose, patuloy pong mangyari. Kasi hindi ko pa naman po talaga alam kung ano yung lagay yung kapatid ko. Biglaan po. Kahit kami. Pero, at the same time, yun pong stress talaga. Stress, anxiety, nako. Huwag niyo hong hahayaan na kayo ay lamunin yan. Yan. Ang bilis po. At the same time, yung mga existing na medical na ating nararamdaman, huwag niyo pong ipagbaliwala. Alalahanin po natin, sabi sa Corinthians, templo ng banal na spirito, physical ng katawan natin. Paano pa siyang gagawa kung hindi natin aalagaan to? Kaya nga po isang biyaya ng Panginoon, sabi ko nga, 4 kaming nilaktawan ng kapatid ko, panlimahong siya eh. Pero yung pong, yung stress sa trabaho, biro nyo kapo-promote lang. 15 years siya sa Magdalena bilang principal, inilipat sa Santo Angel Sur. After niya mapatayo yung building, within 6 months, hindi pa nakapagpa-picture, inilipat sa may palasan. 4 na buwan lang siya doon sa bago niyang pinagtatrabahuhan bilang principal. Kung hindi po kayo nakalagay doon sa pinaglagyan sa inyo ng Panginoon, mapa-business yan, mapa-empleyado kayo, pero kung alam nyo doon kayo inilagay, isusustain ng Panginoon yung kinakailangan yung grace para kayo ay manatiling malusog, spirit, soul, and body, at patuloy pong magawa ang kalooban niya, kalooban ng Panginoon habang kayo ay nandun sa inyong place of work or business. So, sa umaga po ito, ay, saan ba itata? Diyan. Ay, ito ba? Nagdala ko po Yan. kasi yung... Okay. So, yung face-to-face encounter with God, sabi nga, we all with unveiled face are able to see into the glory of God in the face of Christ. We talk to Him and fellowship with Him face-to-face. Nangyayari po ba sa inyong buhay Kristiyano ito? Na kaya nyo makipag-usap sa Panginoon. Hindi nyo man makikita physical, spirit nga kasi spirit man din tayo. Kaya kayang-kaya po natin, kung ako nakikipag-usap sa Panginoon in the spirit, kayo, ang bawat isa sa inyo, even si Elise, si Erin pala, ay kaya makipag-usap sa Panginoon in the spirit. Ayan. Na talagang makita po natin na kaya natin makipag-usap sa Kanya. Ang tanong, nakikipag-usap pa kayo? Baka doon sa asawa nyo lang, hindi kayo marunong makipag-usap sa inyong mga magulang. Mga anak, hindi nyo alam kung hanggang kailan yung buhay ng magulang nyo. Kaya everyday, para ramdam nyo na mahal nyo sila, malasakit, simpleng word, I love you. Kami ni Dorothy, may I love you. Pagdating na doon sa nandun na siya sa labas ng bahay namin. Love you. I love you din. Mga ganong klase ba? Okay, so, at mag-spend kayo ng time, wag lang sa inyong mga gadget. Yung gadget nyo, mababago yan eh. Pero yung mga magulang nyo, hindi na. Nagbukod tangi, nag-iisa yan na ibinigay sa inyo ng Panginoon.
home. Bakit? Meron ka pa bang iba? Bukod tangi nga. Bukod na nga, tangi pa eh. Bukod tanging ibinigay ng Panginoon yan. Bakit? Pwede naman kayo maging anak ng ibang magulang, di ba? Pero bakit kayo pinagkaloob sa inyong mga magulang? So, yun pong kanilang mga X and Y chromosomes, yun po yung pinagtagpo para kayo mabuo. Tama ba, mga science student dito? Okay. So, kasama po yun na pahalagahan po natin, hindi yung kung kailan matanda na, habang bata pa. Yung mga kapatid nyo, nag-uwi yung mga kapatid ko, biglaan eh. Kaya pati ako nabigla eh. Dahil ang tatama nila. Dahil malulusog sila. At isang bagay yun na kinalungkot ko na sa akin po napaatang yung mga trabaho na kailangan na ginagawa ng kapatid ko dati. At yun yung realization na pag nawala yung inuuwian mo dun sa Laguna, kasi puro lalaki na yung uuwian ko dun eh. Asawa niya, tsaka 3 anak na lalaki, dahil may asawa na yung anak niyang babae. So, kahit ako, naaalangan na rin umuwi. Yun. Pero kailangan ko umuwi dahil mag-aasikaso ko. Yun yung pinakaano. Pero, naandun pa din na magkikita kami pag Pasko. Dahil pangmuling Pasko na namin doon sa ancestral home namin. Yan. Yung mga ganun, yung mga pananaw ba na pagdating ng panahon, hindi na mananatili kung saan ka lumaki. Although, andun yung mga pictures na kinakailangan. Ayaw yun. Yan. Ayan yun, hinahanap ko. Nung spiritual atmosphere, tinalakay naman to ni Brother Jumbo, yung peace with God, the peace of God in our mind. Ayan. Sa ating kaisipan, the peace of God in our body. Ayan. At peace with all men, peace in circumstances and situations. Pinagdaanan po ng ating bansa sa bagyong Yuan. Kahit ano ba kaya, payapa? Na kahit nagliliparan yung mga bubong sa inyong mga katabing bahay. Ako ibilip sa kuya ko sabi niya, ang lakas-lakas ng ulan, tumutulo yung aming sa bubong namin, doon sa tinutulugan namin. Ilang batya yung huyo nakasahod. Kasi mahirap po sa bahay pag extension. Yan, mga extension. Naandun yung mga sahod. Sabi niya, sarap-sarap ng tulog mo, naghihilip ka pa. Sinupuyat mo ako, sa hilip mo. Yan. Yung mga ganong klase. Peace before our enemies at the God of peace is our portion. So makita po natin na talagang kung paano naging evident sa kanilang buhay yung God of peace, yung kanilang portion. Kahit na anong mangyari. At alam ko, hindi lang mo sila mag-asawa kahit yung mga anak nila kasi nakakakain pa ng maayos. Amak lang. Ayan. At yung pag-aano lang ni Bajek na wala nang maghahanda. Ayan. Ano yung mga karaniwang mga lalo na pag nasanay ka. Pero isang bagay po nakita ko, pag lagi kang sanay na may inaasahan ka, mga mag-asawa at mga magkakaroon pa ng asawa, alalahanin nyo, partner kayo ng asawa nyo. Hindi nyo alila yung asawang babae or yung asawang lalaki for that matter. Diba? Kasi may mga ganun eh. Pero the moment na inasahan nyo lang lagi, ultimo yung paggamit ng mga makabagong gadget, iniasa sa asawa, hindi sa asawa. May talino po tayo. Hindi mo sa asawa, sa anak. Yan. May talino po tayong pinagkaloobang Panginoon para maka-adapt po doon sa mga makabagong panahon. Although kung hindi nyo naman kailangan ng masyadong makabagong gadget, mag-upgrade din naman kayo. Huwag na yung sa di po ba? So, may mga pagkakataon gano'n na minsan nakikita ko, ay kaya pala siya kinuha kasi masyado niyang inasahan. Diba? Yung mga ganong klase. Kaya dapat po matuto tayo on our own na mag-upgrade ng ating sarili. Hindi mo natin iaasa kahit sa mga anak natin. Although nakukulitan sila sa akin pag ako'y nagpapaturo dahil mahirap akong makaalala. Yan. Kaya gumawa naman ng paraan, isusulat ko. So, gano'n lang po. Na lagi po tayo mag-upgrade. So, ayan. Ngayon naman po ay tatalakay tayo ng prevailing prayer na kung paano yung spiritual atmosphere sa prayer
ay paano naman po tayo magpe-prevail sa ating pananalangin. So sabi nga po dito, whatever has you afraid, intimidated, or frustrated, take it to our all-powerful, all-capable God, and He has the answer. Lahat po ng katanungan natin, ang Diyos ang may sagot. Pero, yung pong sagot niya, pwedeng ikaw ang gumawa. Diba? Huwag mo iasa lahat sa Panginoon. Kasi ang nangyayari, bahala si Lord. Bahala si Lord doon sa hindi mo kaya. Pero kung kaya mo at may kapabilidad ka, may abilidad ka, kaya nga po, kung tutuusin, walang taong mahirap dapat kasi lahat tayo binigyan ng Lord ng skill. Ang tanong, paano natin pinapalago yung skill na ipinagkaloob sa atin? Di po ba? At yun pong makita natin na sabi nga di ba kayo bilib doon sa mga nagbabasura? Yung mga basurero? Hindi ba daling maghahakot ng mga plastic? Di ba? Pero pinakaya nila. Yung mga basurerong naghahakot ng basura natin, hindi madaling maamoy yung mga basurang itinatapon natin, pero nagagawa nila. Di po ba? Kasama yun sa abilidad na ipinagkaloob ng Panginoon at bagamat, ganun lang yung trabaho nila, i-appreciate ko natin. Nagsesegregate pa kayo ng basura nyo, sama-sama lang din. Yan. Kasi meron po sa Laguna, binabantayan. Meron silang lalagyan doon ng basura. Doon na lang inilalagay. Pag ako doon sa bahay namin, sinesegregate ko. Tapos tinanong ko pa mga ito. Minsan tita, chinecheck yan ng basurero. Yung nakabantay doon, tinitignan ko nagsesegregate. Bakit hindi pa natin gawin kahit walang nakabantay? Dahil alam natin, anumang ginagawa natin para sa Panginoon, disiplinadong mamamayan ka, sumunod ka kahit walang nagbabantay, walang nakakakita. Dito po makita natin yung toxic person inside you according to your dopamine addiction type. Yung dopamine po, yun po yung nagkakos bakit tayo yan po yung nagkulang sa buhay po sa kaisipan po ni Pastor, yung area na yan ng dopamine. Yun po merong perfectionist sa atin na hanggang sa pinakahuling tuldok ay kailangan perfect yung kanyang pagkakagawa. Merong dreamer, 33%, may avoider, ayan yung paiwas. Imbis na harapin yung katotohanan, iniiwasan pa. Meron yung nagre-rebelde. Yan, mga kabataan, lalo na sa mga magulang, lalo na pag nagbigay ng utos o ng patakaran sa bahay. O ikaw maghuhugas ng agahan, pagkatapos ng agahan, tanghalian, hapunan, ihirit pa, pwede po ba Sabado-Linggo lang? Diba? Bakit? Sabado-Linggo ka lang ba kumakain? Simple. Overwhelmed. Yung wala pang ginagawa, masyado ng inisip. Ang napakalawak na kaisipan na hindi pa nagagawa. Kaya na-overwhelmed na. Yun ang huwag nung gagawin. Sabi nga po, one step at a time. At yun po, crisis maker. Wala namang crisis, naggagawa siya. At yun po, nagde-delegate. Mas maganda po yung nagde-delegate. Huwag kang perfectionist, pero marunong ka mag-delegate nung mga nakikita mong kakayanan na meron sa bahay mo. Or kaya, kung nakikita mo, ikaw yung may kakayanan, mag-volunteer ka na, ako na nagagawa niyan. O pa, tulungan na kita para matuturin ako. Diba? Yung paggawa nyo sa mga pag-prone or yung pag-develop nyo ng mga skill na meron kayo. Ang mahirap po dito, sabi ko nga, mapa ministry or mapa mga business o mga ibabahagi nyong pamana sa inyong mga anak, simulan nyo na maaga. Huwag yung kung kailan matanda na kayo at matanda na rin yung mga anak nyo at may sarili ng buhay. Dapat ngayon pa lamang ipinapaunawa nyo na. Hindi yung ipapaunawa, pag matanda na ako, bahala ka sa akin ha. Hindi lang po ganun. Yes, may ROI tayo. Paano kung biglang mas mahirap sa iyo yung anak mo? Diba? Kaya nga po, ang paghahanda po sa pagtanda, habang bata ka pa. Kung pwede, kung hanggang simulang 40, mag-start ka na para sa pagtanda mo. Nang hindi mo inaasahan yung mga anak mo, kasi magkakapamilya yan. Magpapaaral din ng mga apo mo yan.
Yung hindi nahihingi sa'yo pagpapaaral sa mga apo mo. Yung mga ganong klase, napakagandang buhay po nun. At dito makita natin, na sabi nga po, yung pong many who pray stop soon in discouragement and abort what they are pursuing. Meron na ba kayong ipinagpe-pray na dahil hindi nyo nakikita yung sagot, hinayaan nyo na lang, hindi nyo na pinag-pray. Sino nagpe-pray dito ng sasakyan? Si Erin. Nagpe-pray ng sariling bahay. Yan, si Cloud, nagpe-pray na ngayon. Yan, diba? Hanggat hindi nyo pa nakikita, pusin nyo lang. Lalo na kung alam nyo na yun ang gusto ng Panginoon para sa inyo. Magkaroon ng gadget, hindi lang hihingin kay tatay o kay nanay. Pero kung makikita mo na kailangan mo yun, at makikita ng Lord na kailangan mo yun, bakit hindi niya ipagkakaloob? Kailangan specific tayo. Ako, hindi ko naman kailangan yung mga ganyang cellphone na binibigay lang ng anak ko. Pero binibigay nila, ayon lang sa kakayanan ko, hindi ko kailangan ng mga komplikadong bagay. Dahil litong-lito na nga ako dun sa simpleng bagay na So makita po natin, we need strength to push through and prevail in prayer. Kung hindi po malakas physically, maging ang ating kaisipan, maging ang ating pong buhay, pananampalataya, sabi nga hindi po tayo makaka-push through at makaka-prevail in prayer. Nakakatamad bang manalangin? Sino ito sabing hindi? Di ba minsan tinatamad tayong manalangin? Buti pa sila, hindi tinatamad. Mga kabataan, hindi natin tinatamad. Di ba? Lalo na pag marami kang gagawin. Pero nasa kaisipan mo lang din yan, nakakatamad mo naman mag-pray, walang tugon ng Panginoon. So ikaw yung may kaisipan nun. Pero makita natin, for us to finish strong until we see divine results will require tenacity and inner fortitude. So makita po natin, hindi ko makita yung tablet ko. Ginamit ko first Sunday pa ng October. Hindi ko makita yung bag na pinaglagyan ko, kung saan ko nailagay. Dahil nagkasunod-sunod First Sunday ng October, biglang punta ng Malaysia. Pagkagarating galing Malaysia, biglang may pangyayari naman sa kapatid ko at nagkasunod-sunod ako yun. Asikaso namin, unang araw pa lang ng burol, akala mo pang huling gabi na, sabi ng St. Peter. Sa dami nung pumunta ng mga teachers, principals, mga katrabaho lang mo niya. Pero pa yung mga yan, yung mga talagang kamag-anakin. Mas kukunti yung kamag-anak na nagpunta sa amin kaysa po yung Pero wala ko kaming tigil. May pang morning. Kami ang morning ng ate ko at meron namang pang night yung kapatid ng bayaw ko. Sa pag-aasikaso po ng mga pumunta. Buti na lang 3 araw lang yung buro. Ayan. At sabay pa ng dating ng 3 kapatid ko. Ayan. Kaya, hindi ko alam kung namayat ako. Pero at most po, nakamana na ako ng damit. Yan. Kasi kailangan, yung pong damit ng ate ko, kasya lang doon sa anak niya at saka sa ate ko. Kaya pag nakakita na ako ng small, ito na yung anak ko. Ganun klase. Kasi ganun naman po talaga di ba? Huwag po tayong manangan lalo yun sa mga physical na ating possession. Later on, pag namatay ka, wala na. Pag hati-hatian na lang yan ang mga kamag-anak mo, yun yung katotohanan ng buhay. Hindi ko kayo tinatakot, pero yun po yung katotohanan ng buhay. So, sabi nga po, yun pong, eto pong company nito, ay God is training a strong company of prevailing warriors who can finish that assignment from God. Ang tanong, alam niyo ba yung assignment ko sa Panginoon? Anong assignment niyo? Assignment po natin lahat na ibahagi ang gospel of salvation at mag-disciple. Yun po, hindi po trabaho lang naming mga elder o ng mga worker ng church. Bawat isa sa atin, dapat may dinidisciple, merong inilagay sa inyong puso na
ibahagi ang gospel of salvation at alagaan nyo hanggang lumago. At makapag-produce din ng panibagong disciple. Yun po ang nais ng Panginoon para sa church. Kaya even sa mga pangyayari po ngayon, kinakatok po ng Panginoon ng church. Ano yung nakalagay sa ano? Anong ginagawa ng church kayo? Sa Cebu. Sunod-sunod po yung ano sa Cebu, di po ba? May mga ganong tanong tayo eh. Siguro tanungin mo na, ano ba ginagawa ko ngayon? Sinusunod ko ba yung Great Commission? Diba? Isang kaluluwa lang na maligtas. At huwag ipabayaan na ligtas lang, tinanggap ang Panginoong Hesus. Talagang see to it na lumalago siya sa pagkakilala sa Panginoon kung paano ka lumago, kung lumago ka man. Kaya kinakailangan po, nag-aaral tayo, nagdi-disciple, nagpapadisciple tayo, para hindi po tayo walk back or yung maging halfway lang. Psalm 78, 8-9, sabi po dito, and do not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that did not prepare its heart, and whose spirit was not faithful to God. The sons of Ephraim were archers equipped with bows, yet they turned back on the day of battle. Biro mo, may hawak ka ng sandata, pagdating ng labanan, takbo ka pa, atras. Bakit? Hindi mo alam gamitin yung hawak mong armas? Ano ang armas natin? Word of God. Kung nagbabasa kayo, nagagamit nyo yun. Nagagamit natin yun. Dapat ginagamit natin. Hindi yung nakaimbak sa baol. Yes, sinasaulo natin. Kaya nga kahit medyo may edad na talagang makikita mo pa na yung mga word of God na patuloy po nating sinasaulo. Ano mang lengguwahe na mayroon tayo. Kasi Pilipino lang tayo, minsan hindi pa tayo magkaintindihan, di ba? Sa dami ng dialect na mayroon ng Pilipinas. So, isang bagay po na makita natin na sabi sa Hebrews 10:36-39, for you have need of endurance. Ayan, sino po dito mapag-iis? So that when you have done the will of God, kaya mo kailangan ng endurance, pag nagawa mo na ang kalooban ng Panginoon, you may receive what was promised. Ang tanong, may ipinangako ba sa iyo ang Panginoon? O hinihingi mo ba yung pangako sa iyo ng Lord? Humihingi ba kayo? Lord, ano po yung pangako mo sa akin? In your spirit, alam mo kung ano yung pinangako sa iyo ng Panginoon? Yung bahay po na tinitirahan namin ngayon, matagal ko nang kino-confess, kahit hindi ko na-confess ni Pastor. Yan. Dahil alam po, yun nabibigay ng Lord eh. Hindi sa lahat ng panahon magre-renta kami. Yan. Yung gano'n. Tapos, for yet in a very little while, He who is coming will come and will not delay. Even po sa panahon natin ngayon, nakikita na natin yung nalalapit sa pagdating ng Panginoon. But my righteous one will live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Gusto niyo bang mawala ng gana sa inyong Panginoon? Pag nakita niyang tumatalikod kayo sa pananampalataya, pag nakikita niyang idinidinay niyo ang pagkakilala sa Kanya dahil sa mga pinaggagawa niyo, pinagsasasabi niyo, o mga pinagsusuot niyo. Wala pong problema na magsuot kayo ng bagay na damit. Pero yung pong maipakita na yung inyong mga kaluluwa. Hindi mo makikita yung kaluluwa, di ba? Pero yung mga kabataang babae or lalaki, kasi minsan mga lalaki naglalabas din ng mga kilikili tsaka yung mga kung may abs man eh. Para po sa mapapangasawa nyo lang yan. Para sa mga mapapangasawa nyo lang yan. Hindi po para sa lahat. Diba, Erin? Okay. My soul has no pleasure in Him, but we are not among those who shrink back to destruction. Nawa po ay maging ganun tayo at maging confess natin, hindi ako mag-shrink back, but of those who have faith for the safekeeping of the soul. Okay, bakit po ang soul ang ating may safekeeping? Bakit? Kasi naandyan yung mind, will, and emotions. Magalit ka lang bigla ka na pa,
Diba? Pag hindi mo napigilan, o bigla ka nagtampo sa asawa mo, hindi mo nakikibuin. At hindi naman niya alam kung bakit hindi mo siya kinikibo. Pwede mo naman sabihin na ano, mamaya na tayo mag-usap. Baka kung ano pa masabi ko sa'yo, magkasala pa. Ganun lang. Hindi, nung hindi ka kikibo, trabaho ko yan noon, kaya ako nasasabi sa inyo na lang. Yan. Buti na lang, wala na si Pastor. Sabi ko nga Lord, nagkita-kita na ba yung mga, kasi yung kapatid ko po, nakaka-attend po siya ng CCF, nitong bago siya kinuha. At siya po yung unang na-sharean ko noon at napatanggap sa Panginoon nung ako ay maligtas ng 1986. Although hindi ko siya nagpatuloy, pero nito lately, dahil dinala siya, ayan, pag mga bagong kilala po, bagong nakakilala sa Panginoon, mga ano pa yan eh, sama ka sa akin, sama ka sa church. At salamat po, nung time na nag-necrological service doon, itinuwid po, hindi po yung church namin na nagliligtas, sinabi nung Bali Satellite Office ko ng CCM. Hindi po yung church namin na nagliligtas. Yung personal pong relasyon sa Panginoon. Ganun po yun. At nawa, datnan tayong lahat na may personal tayong relasyon sa Lord, na hindi tayo magtakot mamatay. Sino takot dito mga tayo? Ayun na nga. Ayun na Mga takot mamatay, bata ko eh. Ayan, yun na nga, hindi natin masasabi kasi kung kailan nila. Yung na-share nga ni Brother Jumbo, church yun, nasa kayo, sa Nigeria. Pero Ayun, sa Sudan. Sudan ba? Nagkila ngayon sa Sudan. Sa Sudan naman. Yeah. Okay. Mangyayari po kasi lahat yan eh. Kaya nga yung pagdating ng Panginoon, talagang kailangan nung ipagpanalangin natin na huwag tayong na lukewarm. Baka maiwan pa tayo eh, hindi nyo kakayanin yung hirap pag lumitaw na po ang Antikristo na ipa-deny pa sa inyo ang Panginoong Jesus. At makita natin dito, binigyan po tayo ng prinsipyo. Sabi nga po na patuloy pong binigay ng Lord para po tayo ay mag-prevail sa prayer. So, these principles provide accurate rules of engagement that draw our boundaries of operation. Pag tayo po ay nag-ooperate sa pagdating sa prayer, may boundary po yung ating operation. Lalo na kung ang pinagpe-pray natin, kalooban lang natin. Sino na nag-pray dito na kalooban niya? Lord, ibigay mo naman sa akin hindi nakalimutan ko lang bigay sa iyo, ha? Yung picture. Yung picture lang nga nila. Okay. At least alala ko. May boundaries po yung panalangin natin. At alam ng Panginoon kung kailangan niyang ibigay sa atin o hindi. Huwag kayo magpe-pray ng mga bagay na maglalayo sa inyo sa Panginoon. Kaya minsan hindi tinutugon ng Lord na panalangin nyo, lalo na pag mga gadget. Naku, pag-gising pa lang imbis na magmumugi, gadget agad ang katwiran. Hindi ko kasi alam ang oras. Di ba, lagay ka ng oras andyan? Diba? Although ako, cellphone ko rin yung kailangan kong kunin kasi binababa ko. Yan. Dahil yun yung alarm clock ko. Yung mga ganong klase. Pero yung bubuksan mo agad at mag-browse ka na agad, sino ba nag-text, sino nag-message, gano'n. Ayan. So, yun po yung minsan umaagaw sa ating attention sa Panginoon. So, yun pong unang prinsipyo, sabi, we need to know what is legitimately ours. Yan. Alam niyo po ba kung ano yung pinangako sa inyo ng Panginoon? So, sabi po, we need to be sure of what God has promised us. Yes, all of God's promises are yes and amen. Ang tanong, ipinangako ba sa iyo ng Panginoon dyan? Generally, yung buhay na walang hanggan sa mga mananatili sa Kanya, sa mga susunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban, yun, kasama sa pangako ng Panginoon. But even yung mga possession natin, tinitignan ng Lord kung karapat-dapat ka at kung kaya mo i-handle ng tama ayon sa Kanyang kalooban yung mga ipagkakaloob niya sa iyo. Kaya nga sabi, di ba, tapat ka sa maliit, magiging tapat ka sa malaki. Kung hindi ka tapat sa maliit, hindi ka nabibigyan ng mas malaki ng Lord. Kaya nga po yung pagiging legitimate
Baka kayo angkin ng angkin ng mga pangako ng Lord. Ito nabasa ko, ito nabasa ko. Ang tanong, ipinangako ba sa iyo ng Lord yan? Baka ipinangako sa iba, kaya nga sabi ko, di ba? Huwag yung sana all. Kasi may nakalaan ang Panginoon sa bawat isa sa atin na kaya nating i-handle na hindi tayo ilalayo sa Kanya. Yun ang hangarin natin. Na Lord, kung i-bless mo po ako, hindi yung maglalayo sa akin sa iyo. Maglalayo ng atensyon, maglalayo ng oras, maglalayo ng pagtitiwala ko sa iyo, kundi paano nga sinabi ng mag-asawa yung provision imbis na ang Panginoon yung makita nila, di ba? Marami po, at huwag nyo naman kalimutan na pag kayo na ospital, may malasakit center po, lalo na sa mga government. At makita ng Lord, yung stewardship natin, doon sa kakayanan, na lumapit tayo, nang hindi natin ipinagwawalang bahala. Kasi benepisyo yun ang binigay sa bawat mamamayang Pilipino. Eh minsan, tayo na yung nangangailangan, ang yabang pa natin. Hindi ko kailangan yan. Wala ka naman pambayad, hindi mo pa kailangan. Ang ano lang, ayaw mo ng proseso ng paglapit para makuha yung benepisyong laan ng gobyerno. At maawa rin ho kayo dun sa mga nag-aasikaso. Ilang daang tao yung kanilang inaasikaso. May mabait, may suplada, mayroong mataray. Di po ba? Kaya minsan pag tinitingnan ko sila, Lord, salamat sa grace mo sa kanilang i-handle yung mga iba-ibang klaseng tao. May nagsasalita pa ng hindi maganda laban sa kanila. Although may mga talagang kailangan itama. So we must be assured of what is ours. The promise and the prophecy must make us more sure in our hearts and minds. Kaya nga po yung pinababalikan ko sa inyo, ano yung mga prophetic word ng Panginoon? Makikita nyo nangyayari sa panahon natin ngayon. Nung pa na-prophesy ni Dr. Jonathan David. 2017 pa yata yun, yung mga pangyayari ngayon. Mga vulkan, mga earthquake, mga... Pero nakita nyo naman yung kanyang binitawang salita ngayon. Mangyayari talaga lahat yan. Tanong, nakahanda ba tayo? Every time na mangyayari ang mga bagay-bagay na yan. Hebrews 6:13-14. Sabi po, pakibasa nyo nga po. For when God made the promise to Abraham, since he could swear an oath by no one greater, he swore by himself, saying, Indeed, I will greatly bless you and I will greatly multiply you. Okay, so since seed po tayo ni Abraham, inaangkin-tuban natin yan. Indeed, I will greatly bless you. Indeed, I will greatly multiply you. Pag tinitignan ko po yung bilang ng church, Lord, pinagkatiwala mo sa amin yung tamang bilang lang. Hindi ko sinasabing huwag na tayong lumago. Pero yun pong ating bilang ngayon, at kung kayo po ay magdi-disciple, kung may 30 tayo ngayon, magiging 60 na tayo. Kasi may dinidisciple na kayo, at may dinidisciple po online. Makikita nyo po sa darating na anniversary dahil a-attend sila. So maganda po yung nakakasama natin kahit once a month. Ayan, mga malalayo po. Ayan, mga taga, ano yan? Tansa. Ayan. Malayo po yun. Mas malayo pa sa amin. Okay? So makita po natin na hindi po tayo na i-multiply tayo ng Panginoon. At yung makita natin, may kakayanan tayo na mag-alaga. Makita nyo, Lord, may grace ka sa akin para sa taong ito eh. Gagamitin ko yung grace na inilagay mo sa akin para makapag-minister sa Kanya. Okay? So, makita po natin na binigay sa atin ng Panginoon. Hebrews 6:17-18. Pakibasa po. In the same way, God, desiring even more to demonstrate to the heirs of the promise the fact that His purpose is unchangeable, confirmed it with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have taken refuge will have strong encouragement to hold firmly to the hope set before us. Okay. So, alam niyo po ba layunin ng Panginoon ay hindi nababago? Kung alam niyo may layunin ng Panginoon sa buhay niyo, hindi nababago yun. Unchangeable yung ating Panginoon eh. Hindi katulad natin pa iba-iba ng purpose. Ito yung purpose ko ngayon. Pag may
medyo may negatibo. Ay, hindi yan yung kalooban ng Lord sa akin. Eto. Pero dito makita po natin, unchangeable yung purpose ng Panginoon. At kinonfirm pa na yung two unchangeable things in which it is impossible. Napaka-imposible po para sa Panginoon na magsinungaling. Mga Kristiyano, nagsisinungaling pa eh. Simpleng paraan. May barya po ba kayo? Pag sinabi ng driver, hindi, wala po akong barya eh. Pero may barya ka. Tama po ba? Wala, natawa si Erin. So, at yun pong, we who have taken refuge, kinonfirm na unchangeable siya at yun pong imposible sa Panginoon na magsinungaling. Kaya po tayong mga nanganlong sa Panginoon ay meron pong strong encouragement to hold firmly to the hope. Huwag mawawala sa inyo ang pag-asa na hope set before us. Kasi nakaset na yung pag-asang yun. Kahit na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay nyo kayo magdaan, huwag mawawala yung pag-asa sa Panginoon. At makita po natin, sabi nga po ni John Wesley, what one generation tolerates, the next generation will embrace. Kaya kung gusto nyo magpatuloy sa pananampalataya ang inyong mga anak, sa Diyos na inyong pinanampalatayanan, ipakita nyo kung sino yung Diyos na inyong pinapanampalatayanan. Kasi kung nakita nila na na-discourage kayo, nawalan kayo ng pag-asa sa Panginoon, gusto nyo bang i-embrace ng kasunod na generation? Even sa church. Kaya nga po tinitignan natin na patuloy na maipatayo yung building ng church. Para po, hindi yun na po para sa amin, para sa kasunod na generation. Yun po yung nasa isip namin. At sana nasa isip nyo rin. Dahil kasama kayo doon sa magtatayo. Okay? So, kung paano pong sabi nga, proceed with much prayer and your way will be made plain. Masyadong komplikado. Ang tanong, nagpapatuloy ka ba sa pananalangin? Sinong bibigyan ko ng tulong, Lord? Sinong bibigyan ko ng papasko? Yan. Di ba ngayon pa lamang nag-iisip to, lalo na pag marami kayong bibigyan ng papasko at ng mga mamamasko. Di ba? Kasi sa subdivision namin, hindi naman kami hindi nagpupunta yung mga mamamasko. Meron lang akong 3 batang laging bumabati sa akin. Kasi nga, hindi ko makita naman yung mga kapitbahay ko dahil mga work from home. So, yung ganong klase. Kami naman ni Dorothy, laging wala din. Mga ganong klase po. So, makita po natin, kayang gawin ng Panginoon na simple. Even yung pagbili po natin ng mga ipapapasko. Yan. Kung gusto nyo pong ipasabay, pupunta ako na ng Carlan. Yan. Yan. Na-miss ko doon yung mga yema, benekoy, sing-aling. Ay, hindi, liyo yun. Yan. May sing-aling na malunggay na yun. Sarap sapsawan ng suka. At pangalawa, ay, kasama po dito, we need to know what is our reward and what is our inheritance. May kaibahan ba yung reward tsaka yung inheritance? So, well, may kaibahan ba yun? Yung reward po kasi parang meron kang dapat mo nang gawin bago ibigay sa'yo. Tapos inheritance means kahit wala kang gawin, matatanggap mo pa. Okay, malinaw po. Yung reward, may kailangan kang gawin bago mo matanggap yung reward. Di po ba? Kailangan manalo ka muna sa loto bago mo matanggap yung premyo. Dapat tama yung number. Doon ako nagtataka sa mga tumataya sa loto. Tagal-tagal lang inalagaan yung number. Sabi ko, kung inipon kaya niya yung pinantataya niya, magkano kaya yung naiipunan niya ngayon? Wala kasi tinatamaan kahit isa. Hindi ko ba? Ngayon, yung inheritance, pinagtrabahuhan ng magulang mo, pag nawala sila, automatic ikaw yung beneficiary. Sa'yo mapupunta. Ang tanong, tama ba yung titulo? Kasama ka ba nun? Ngayon ko natutuklasan na pag hindi mo nilagay at hindi mo tiniyak na nai-record ng assessor
na inilipat na pala sa iyo yung titulo. Nasa titulo pa rin, yung pangalan ng titulo. Bagamat yung pangalan ng titulo, pangalan niya ng anak niyo yung nakalagay, pero sa assessor, kung hindi nila natanggap at hindi na pa-register, nasa pangalan pa rin na magulang mo. Ngayon ko lang muna tuklasan. Di ba? May ganun pa pala. Kasi walang nag-aabogado dito sa akin. Kaya, sabi po dito sa Isaiah 4:14, I will not punish your daughters when they play the prostitute or your brides when they commit adultery. Because the men themselves give away with the prostitutes and offer sacrifices with temple prostitutes. So the people without understanding are ruined. Maaaring na andito kayo, nakikinig linggo-linggo, mapa-online or mapa-on-site. Pero kung wala pong pang-unawa, hindi inuunawa. Kaya nga po, di ba yung sa Book of Acts, nung time na nagturo si Paul, Stephen ba yun o si Paul? Talagang binusisi pa ng mga Berean Christians kung totoo yung kanya sinasabi. Kasi marami na pong mandaraya sa panahon natin, even sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya dapat po, nakikita natin, kaya katulad yung sabi ni Brother Jambo kanina, ang Lord ang lahat na may gawa. Yung kaya nang gawin ng Panginoon. Pero yung kaya nilang gawin, gagawin nila. Yan. Di po ba? Kasi baka bigla magpakita ang Lord ang Spirit siya eh. Paano niya magagawa yung mga bagay? Kaya nga po nag-dwell sa atin ang banal na Espiritu. Dahil yung pinapagawa ng Panginoon, tayo yung gagawa. Kasi minsan ang katwiran natin, bahala si Lord. Bahala si Lord dun sa hindi mo na kayang gawin. Siya yung magkoconnect, siya yung mag-connect sa mga tao, yung magbibigay sa iyo ng favor. Kaya nga bago yung favor ng tao, Lord, yung favor na nagmumula sa iyo. Gagamitin niya ang tao para ibigay yung favor na kailangan mo. At dito po makita natin, we need to break free from the ignorance of what is ours. Alam niyo ba kung ano yung dapat sa inyo? O hindi niyo pa alam? Cloud, anong mamamana mo kay papa at mama mo? Bahay, sigurado ko nasa pangalan na ni papa at mama mo yan, ha? Eh kung kay ate may pamana. Ganong klase, lalo na 3 anak eh. Diba? Lahat yan nakalagay. Hindi mo na ganong klase. So, dapat hindi po tayo maging ignorante ano yung pinagkaloob na sa atin ng Panginoon. At yung mga magulang naman na ipapamana, ipaunawa niyo po bakit niyo dinesisyonan yung ganon. Diba? Ganong klase para po walang hindi magkakaroon po ng pag-aaway or hindi magandang pakiramdam yung mga magkakapatid. Kami po ay 6. Ito pa, kung sakasakali, sa papel, ha? Mga ganong klase. We also need to break free from the ignorance of not knowing how to get. Yan. Paano natin makukuha what is ours and how to keep it safely. Ano yung dapat ay nasa iyo at paano mo makukuha yun at paano mo iingatan. Yan. Kaya nga sabi ko po sa mga magulang, habang bata pa yung mga anak nyo, turuan nyo na paano iingatan yung mga ipapamana nyo. Hindi lang yung mga magbubuting aral, but even yung mga possession. Turuan nyo mag-invest habang maaga, turuan nyo mag-save habang maaga. At maturuan nyo na kung saan nila dapat i-invest. Sabi nga po, pinakamahirap yung pag magiging empleyado ka eh. Mas maganda mag-business ka. Pero tiyakin mo na yung business na gagawin mo talagang nasa tamang timing ng Lord, nasa tamang lugar, at kung kailangan mo mag-update o mag-upgrade, gagawin mo din. Kamusta yung palayan mo sa Nueva Ecija? Kuya Boy. Yan. Di ba binagyo? Mga ganong klase. Tamang at yung kasama po doon kasi, yung kuya ko bumili ng mga lupa, pero wala pala siyang plano na dito mag-retire. Ngayon, kaya niya ibenta. Sabi, nasa pangalan ko lang hindi ako mag-ibenta. Yan, ganong klase. So,
Kasi nga, namatay na po yung asawa niya. Doon na rin siya, isa lang yung ano. Akala ko naman, dito siya magre-retire. Since wala na rin yung kapatid namin, yun lang po yung uwian namin, magkakapatid sa Laguna. Kinawala pa. So, we need to break free from the ignorance of not knowing how to get what we do not have legitimately. Alam natin para sa atin yun. Pero hindi natin alam kung paano kukunin ng legitimately. Nang hindi nadadaan sa Korte Suprema. Yan. Hindi nadadaan sa Korte. Diba? Karaniwan po, kasunduan na lang ng magkakapatid eh. Pero ilalagay niyo po sa legal na dokumento. Wag po yung usapang ano lang. Usapang barbero lang. Yes, maaari magkasundo kayo. Eh, paano kung dumating yung time na namatay kayo pare-pareho? O namatay kayo? Eh, yung kasunod na generation, hindi alam yung pinagkasunduan niyo. Wala pong problema na nagkakasundo kayo ngayon, pero yung kasunod pong generation yung titignan nyo. Yung pamamanahan nyo, para po maayos, even sa mga succeeding generation, ng kung anong meron kayo ngayon. So we must not live in ignorance when so much has been provided for us through the sacrifice of Jesus and the work of the Holy Spirit on the earth. We have been blessed with every spiritual blessings. We have the Holy Spirit being poured out upon all flesh. Kaya isa lang po na meron tayong Holy Spirit. Kung ano yung nasa akin, nasa sa inyo rin. Huwag niyo masasabi, mas malakas yung Holy Spirit kay Pastora, o kay Elder Jumbo, o kay Elder Nina. Isang Holy Spirit lang po yun. Paano lang natin kinikilala at ina-acknowledge yung trabaho niya sa ating buhay. Doon lang po nagkakaiba. Paano natin minamahal? Paano natin sinusunod? Paano natin inuunawa kung ano yung kanya sinasabi? Maaari may sinasabi siya, hindi mo maintindihan. Pwede mo naman sabihin, pwede pong paintindi nyo pa sa akin. Magkakaiba naman tayo ng level ng pagkaintindi, di po ba? Sa iba madali, sa iba mahirap. Pero meron po tayong nakakayanan na umintindi. So we have God making all Jesus' enemies to become a footstool for His feet. At makita po natin, napagtagumpayan na po lahat ng mga pagsubok dito sa buhay. Kailangan na lang nating angkinin yung pagtatagumpay ng Panginoong Yesus para hindi tayo maging talunang Kristiyano. So, 1 Corinthians 12:1, now concerning spiritual gifts. So, naka-itemize po yan. Brothers and sisters, I do not want you to be unaware. Pakilasan nyo na lang po yan. So, we cannot plead ignorance anymore. We need to know like Jesus. This assurance of knowing will be our spiritual advantage as we pursue in prayer. Yes, may family altar tayo, pero hindi po nag-limit yun na may personal tayong prayer sa Panginoon. Yung prayer na ayaw nyo ipaalam sa asawa nyo, sa anak nyo. Di ba? May personal kang prayer sa Panginoon. At hindi mo alam kung saan nakakarating yung prayer mo. Maaaring hindi mo nakita yung resulta ngayon, pero sa kasunod na generation, yung panalangin mo doon. Naandun ang tugon ng Panginoon. Huwag mong baliwalain yung pagtugon ng Panginoon sa mga panalangin po natin. Kaligtasan, ng ating mga mahal sa buhay. Sabi po ni Craig Rochelle, successful people do consistently what normal people do occasionally. Kaya minsan, tamad pa tayong manalangin, di ba? Or kaya, pagkada may okasyon lang. At sabi po ni Billy Graham, true prayer is a way of life, not just for use in cases of emergency. Yan. Pag mga may ER lang, saka mananalangin. Make it a habit, and when the need arises, you will be in practice. Kaya po walang kahirap-hirap. Actually, hindi po ako nag-grieve nung time na nananalangin ako sa Panginoon. Payapa po ako. Kaya nung sinabi kong, Lord, your will be done, pinatay ko na yung cellphone. Nang alas 11 ng gabi. At nung buksan ko ng alas 3, yun doon na po sinabi na wala na yung kapatid ko. Pero payapa po ako. Kasi isinurrender ko na siya sa Lord. Hindi ko pa naman alam kung ano talaga mangyayari. At hindi ko naman talaga alam kung ano yung
Hindi ko nga naiintindihan yung thyroid storm. Pero ang dami na rin po, thyroid storm, kidney failure, ang dami na po sakit. Sabi ko nga ako yung mahabang panahon na may diabetes. Siya pa yung nauna dahil doon sa stress sa kanyang trabaho. May problema rin po ako sa thyroid. Actually, hindi lang kami may problema sa thyroid. Pero sabi nga po, nagamot na yon. Kaya lang, siguro umulit, hindi na niya naka-check up sa sobrang busy. Ayun. Kaya po, wag po nating, huwag niyong babaliwalain na panatilihin okay yung ating physical na katawan. Okay? Yan 13, 1-4. Dito alam na po ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Having loved His own who were in the world. So, mahal po tayo ng Panginoon. Tayo ngayon na nandito sa mundo. Bukod po doon sa mga apostles na ng time niya. He loved them to the end. Ganun po tayo minahal ng Panginoon. Sabi nga sa katabi mo, ganyan ka minahal ng Panginoon hanggang sa huli. Mahal na mahal siya. Okay? At makita po natin dito na yun pong si Satanas ay sabi na nilagay na po sa heart ni Judas. At dito makita natin, ito po yung katotohanan ng kamatayan eh. That he had come forth from God and was going back to God. Ganun po ba natin tinatanaw yung kamatayan physically? Nalimit ko nga akong sabihin eh, kahit yung time ng buro ng kapatid ko, wala na po siya dyan. Spirit man po siya eh. Pero ang bagay lang naman yan eh. Kung hindi nakakilala sa Panginoon, nandun siya sa Sheol. Lugar ng mga patay. Kaya nga kayang ano ng Panginoon yung sa lugar na Sheol, diba? Iniaahon para sa judgment. Pero ikaw na Kristiyano, the moment na kunin ka ng Lord, automatic, sa presensya niya agad. Kaya lang, sabi ko nga, wala na po mga mag-asawa doon ha, wala na mag-boyfriend, wala na mga mag-ina, maglola, magkakapatid na lang po tayong lahat doon. Yun po yung katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya hindi ko na sinasabing, sweetheart, kamusta? Kamusta na kayo dyan ng Lord? Sana bro. Sana bro. Hindi na. Magkakapatid na lang eh. Wala na pong mga relasyon na doon. Hindi yung relasyon natin, personal na sa Panginoong Yesus. Dito po, Jesus knew that the Father had given Him all things into His hands. He knew He came from the Father and He was going back to the Father. Jesus also knew Satan cannot take all those who are His except one. Si Judas Iscariot po yun. He knew those who are His and He loved to the end. It is for this He labored long and labored strong for our salvation. Kaya po tiniis ng Panginoong Yesus lahat ng kanyang tiniis para po yung kasalanan natin hindi na ibilang sa atin kundi sa kanya na. Dahil bukod tangi, siya yung tao, nagkatawang, Diyos na nagkatawang tao na walang kasalanan. Kaya kaya niyang kunin yung ating kasalanan. Kaya po, yung po kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, huwag po natin baliwalain sa mga temporary pleasure ng kasalanan dito sa mundo. So, Elisha pursued with tenacity for what was his. So, ito po si Elisha at si Elijah na na-foretaste po niya. He knew that one day it will be his to keep and move in. This foretaste and the experience of pursuing it for the next 14 years enlarged his capacity for more to be released to him. Paano po napagkatiwalaan ka? 13 propeta yan. Alam lahat na kukunin si Elisha. Pero si Elijah lang yung sumunod sa kanya, bukod tangi. Anong ginawa ng 13? 13 ba? 12? Diba? Hindi niya sumunod. Si Elijah yung sumunod. Kaya siya po nakakuha ng mantle ni Elisha. It is so easy to lose focus on what is ours and settle for a substitute. Hannah wanted a child and nothing else would matter. So dito po makita natin sa 1 Samuel 1, 5-6 and 8. But to Hannah, he would give a double. So, ito po si Elkanah. Because he loved Hannah, but the Lord has closed her womb.
Okay, sabi nga po sa mga mag-asawa, bakit nyo gusto magkaanak? Dahil ba lahat ng nag-aasawa ay gusto magkaanak? Tama ba, Lior? O, di ba? Pag sinabing sundan na agad, susundan ba agad? Eh, Lord, yun ibibigay ng Panginoon. Dalawa diyang klase. Her rival, moreover, would provoke her bitterly to irritate her. Yan. Dahil pinuprovoke siya nung naanakan ni Elkanah. Because the Lord has closed her womb. Okay. Pangalawang prinsipyo po, we need to increase intensity of passion. Dito po makita natin ang talaba po ba ang oyster, no? Tagalog? Talaba. Yan. So, an oyster will never become a pearl unless it is provoked, bruised, and hurt. Its response to cover and heal this wound within itself is no short of a miracle. So, makita po natin yung pagkalikha ng Panginoon, even yung talaba. It secretes a kind of liquid around the grain and of sand, and that is bruising the oyster and arrests its hurt. It hardens around the grain of sand and becomes a pearl. So, ganun po. Yung talaba, kaya huwag nyo kakainin. Masarap yung talaba. Okay. So, makita po natin na ganun, yung increase po ng intensity ng passion natin sa pananalangin. Lalo na kung alam nyo na kung ano yung pinapanalangin nyo, yun ang nais ibigay sa inyo ng Panginoon at yun ang pangako sa inyo ng Panginoon. Yan. So, if every Christian learns this process, they will become better and not bitter. It increases in value and it changes its own status from being a common oyster to become one that carries the precious pearl. Hannah could not be satisfied by the explanation of her husband. So sabi nga mas mabuti pa ba ako ay yung 10 anak kaysa sa akin? Sabi ng asawa niya. Buti isa sa mga She could not be intimidated by Eli's response. And po yung pare, napagkamalang pa siyang lasing. Kasi nagpe-pray siya, binubukas man niya yung kanyang labi. So, she was going to press in. When the time gets tough, the tough gets going. So, wala pong no retreat, no surrender po. At dito po natin makikita yan. Sabi nga po niya kay Eli na, but I have poured out my soul before the Lord. So, ito po yung pare, hindi ba discern ano yung nasa spirit ni Hannah, pero makita po niya na kanyang pinupour out ang kanyang sarili sa Panginoon. So, dito po, makita natin na ipinagkaloob po yung kanyang naisin. So, go in peace and may the God of Israel grant your request that you have asked of Him. Hindi po tayo nanghihingi, hindi po tayo nagwi-wish. Yan, sa genie lang po ginagawa yon. Pero tayo po ay nagre-request sa Panginoon. Lalo na kung alam natin na yung kalooban niya at naka-align sa kanyang salita. When we say enough is enough, then there will be a turnabout. Ano na ginagawa sa inyo ng kaaway? Na hindi nyo na nakikita yung ginagawa ng Panginoon. Mas na-magnify ano yung kahirapan nyo sa buhay, ano mga problema nyo sa inyong mga anak, sa inyong kabuhayan, sa inyong... Diba? Mas napapalaki natin isa sa kung ano ginagawa ng Panginoon. So, when we push back, we utilize all the negative energy of the enemy against sin. It's called the power of corresponding action. Ayan, yun po yung inihalimbawa sa naging action ni Bajek. Yung kakulangan ni Jambo sa pananampalataya, nag-compensate yung pananampalataya ni Bajek. Kaya kung mga mag-asawa, partner po kayo, hindi po kayo magkaaway, hindi kayo magkatunggali. Kung nasaan kayo, dapat dalhin yung asawa nyo. Kung kayo yung mas angat, yung spiritual, doon nyo po dalhin. Huwag nyo nga, puro ka ganyan. Baka lalo din sasama sa iyo. Only those people become high achievers and peak performers. When we give the devil an inch, he will become our ruler. Ayaw niya naman maging ruler ang kaaway sa inyong buhay. Kaya wag na wag yung bibigyan kahit half inch lang. Yung half inch magiging 1 inch. Yung 1 inch magiging 1.5 inch. Hanggang maging isang ruler na siya sa buhay. Huwag niyo kong hahayaan. So, don't allow this squatter on our property. Yan. Yan.
Magaling talaga ni Soye. Mali spelling yan eh. Sabi ko pa yung paka-edit mo. Yung mga ano talaga eh. Sabi nga po, give him an eviction notice. Get rid of his presence on what's ours. We need to consume him with our passion. Our zeal intimidates Satan. Our shouts of joy intimidates evil powers. Ako, malilit mag-isa sa bahay. Ayan, pinapatugtog ko kanina yung nasa cellphone ko. Minsan mag-isa mag-worship sa Lord. Minsan, ginagamit ko yung keyboard ng church na nasa amin. So, sabi nga po dito, yung eviction to Satan from born-again Christian. Pero pa talaga dito, yung followers of Christ. Dear Satan, I am hereby inform you that you are no longer welcome in my life. Dapat sinasabi po natin yan. Therefore, in the name of Jesus, is out. Pinapalayas mo pa. Satanas. Unang-una, huwag niyo yung tarkay yung mga negative thoughts, mga negative na inilalagay sa isip niyo. At makita po natin, how should we pray? Pray strong, pray long. Hindi ko sinabing buong panahon. Pero kaya mo 24 oras. Kasi lagi ka nakikipag-communicate sa Panginoon. Kaya you can pray long. Hindi yung religious prayer na kailangan uupo 1 oras, ganito. Okay? Pray louder. Lalo na kung mag-isa ka lang. So, ganda po yun, narinig mo yung pinagpe-pray mo, narinig mo yung Panginoon. Pray consistently. Pray with physical corresponding actions. Pray prophetically. Paano po yung praying prophetically? I-recite mo yung word ng Panginoon na tinanggap mo. Yun po yung pag-pray prophetically. Pray until we see results and increase our intensity. Kung napakiramdam nyo, tinatamad kayo mag-pray, lalo kayo mag-pray. Pwedeng mahina, pwedeng malakas. Pero mas gusto ko po yun na after namin mag-pray ni Dorothy, nagpe-pray din ako na mag-isa. At meron akong schedule ng prayer, Monday to Friday. Saturday, Sunday, yun po yung binibigod ko para sa mga pag-aaral. Bakit pa yun? Kailangan po natin eh. So makita natin. So, prevailing prayer, executing kingdom mandate, matagumpay na pananalangin. Pagsasakutuparan ng mandato ng kaharian. Hindi po kaharian ng Panginoon. Kaharian ng mundo ay Satan. Hindi po siya sa mundo. Pero yung kaharian ng Panginoon, nangyayari po yun sa ating espiritu muna. Yung ating pong pagtanggap. At hindi ko po alam kung magkakaroon pa tayo ng small group ngayon o tayo ay mag-uusap na lang. Yan, ng ating gagawin sa anniversary. So, isang biyaya po ng Panginoon, pero kung nais niyo po, pwede niyo po itong gawing discussion yung pamilya. Sabi nga po, God answers when we call out to Him. Sa Jeremiah 33:3. At ito po yung pwede niyo pong gawing discussion. So, why do you think prayer is important? On a scale of 1 to 10, being the lowest, 1 being the lowest, rate your prayer life. Yan, nirate nyo naman yung inyong prayer life and share your reason for your rate. Okay? So, paano nyo po nire-rate ang inyong prayer life? What steps can you take to cultivate the habit of prayer today? Hindi po yung laging family altar lang. Kasi minsan talagang ano na eh, yung nagiging religious na tayo, family altar na. Kami, malimit yan, umaga pag may pasok si Dorothy, bago pumasok. Pag magkahiwalay naman kami, sa gabi naman, pag uwi niya. What would you like to pray for? Sinasabi niyo ba sa iba kung ano yung nais niyo ba? O ipanalangin? O sa inyo lang? Lalo na pag secret. Mga secret love niyo. Lalo bumili yung mga kalooban ng Lord. Di ba? Mga kabataan. Yung mga di ba? May mga bagay kasi tayong lais ipanalangin na secret lang. It's between you and God. Wala rin pong problema. Okay? So, yung mga desire, yung alam yung desire ng Panginoon para sa buhay nyo, yung inilaan na destiny sa inyo ng Panginoon, gaano man kayo kabata o katanda na, mangyayari po yun kung atin pong ipapanalangin at patuloy po na aangkingin na, Lord, ito yung kalooban mo, hindi ko ito i-give up. Maging totoo po tayo sa Panginoon
at angkinin po natin yung kanyang naisin para sa ating buhay. Amen po ba? So atin na po ihanda yung ating mga kaloob para po sa ating pananalangin na sabi nga ay sa maliit na halaga ay maging tapat tayo sa Panginoon at patuloy natin siyang i-honor. Especially, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. Ito wala tayo sa sakyan. Yan, mga ganong klase. Pero sa mga may sasakyan, ipoprovide ng Panginoon yun. Amen po ba? Mga may sasakyan na. Okay, so makita po natin yung kabutihan ng Panginoon sa bawat pangyayari sa mundo. Laging may tugon ng Panginoon at naihanda na tayo. Hindi na tayo magre-reklamo. Oh, tumaas na naman ang ano kasi ganito, ganyan. Huwag na natin sisihin si Trump sa ginawa sa Russia. Okay? So mangyayari yan, pero makita po natin, hindi po natin lilimitahan ng ating Diyos na kaya i-supply ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo sa araw na to. Natunay, Lord, na nais mo po, Panginoon, na kami ay maging mapagtagumpay sa mga pananalangin namin, Panginoon, at patuloy namin makita, Panginoon, ang iyong kamay sa bawat pangyayari sa aming buhay. Tunay, Lord, na ang layunin mo po ang siyang mangyari at makita mo po sa bawat isa ang pananampalataya at patuloy kong pagtitiwala sa mga bagay na ipinangako mo po sa buhay ng bawat isa. At dalangin mo po, Panginoon, na makita po nila ang naisin mo na kami ay patuloy na mag-go and make disciples of all nations. Mga taong inilagay mo na sa aming puso upang aming pahaginan, alagaan at patuloy na makita ang paglago nila sa isang personal na relasyon sa iyo upang sila man, Panginoon, ay magawa ang patuloy kong pag-disciple sa iba pang hindi nakakakilala sa iyo. Dalangin mo po, Panginoon, kung paano mo po pinagkatiwala ang maliit na bilang sa church na to. Patuloy mo rin po kami pagkakatiwalaan ng malaki kung nakikita mo kami po ay equipped na upang manalaga. At salamat aming Ama sa Langit sa pangako mo na church building, Panginoon. Yes, naandyan pa po ang pagbabayad namin sa lupa. Pero salamat po, Panginoon, ngayon pa lamang ay inilalaan mo na po ang mga magtatayo, Panginoon, ng church building at ganoon din yung pagpapakita mo ng design, ng pattern, kung ano po yung nais na church building na aming po itatayo para po sa iyong pangalan. Thank you, Father God, sa iyong pong kabutihan, biyaya, kagalingan sa mga may karamdaman. At salamat po na makita mo sa amin ang pananampalataya na ikaw po ang aming pinagtitiwalaan sa lahat ng aming mga pangangailangan. At makita mo rin na mabuti kaming katiwala ng mga bagay na ipinagkakaloob mo po sa amin. Tunay, Lord, na kung sa maliit na pagkatiwalaan mo po kami, alam po namin na maging sa mga malaking bagay, malaking ministry, Panginoon, at patuloy po ng mga tao na ipaabot mo po sa amin, kung kami po ay prepared na at piniprepare mo pa lalo, makita po po ang paghakbang, Panginoon, namin sa pananampalataya. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging sa darating po anniversary. Thank you, Lord, sa mga provision mo na makabayad po ang bawat pamilya at patuloy, Lord, na ang iyong biyaya, Panginoon, sa mga makakasama pa po namin, Panginoon, patuloy po makita nila that they belong in this family, Panginoon, na mga mananampalataya, Panginoon, at patuloy, Lord, na ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo po, patuloy, at makita po namin, Panginoon, ang iyong kamay na gumagamot sa anumang pisikal, spiritual, maging sa aming kaluluwa, sa emosyon, sa aming kaisipan, ng mga problemang aming kinakaharap. Ikaw po ang Diyos na tumutugon. Makita mo lamang, Panginoon, na kami ay nananalan sa iyong mga salita. Patuloy kong umaasa sa iyo, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, ang pagkakaisa sa isang pamilya, Panginoon, sa pananalangin, at patuloy kong pag-angkin ng iyong mga pangako, Lord, na binitawan po, Panginoon, sa bawat pamilya. Sinupurit, pinapasalamatan ka po namin, pagpalain mo po ang residente na to ng kasawang dayaw, maging ang kanilang business, at sa lahat po ng mga may business, Panginoon,
Pagpalain mo po at gawin mo po itong channel, Panginoon mo po, makaabot sila sa iba pang nangangailangan sa iyo, sa mga empleyado, Panginoon, pagpalain mo at maging blessing po sila sa kanilang employer as they do their job, Panginoon, at dalangin ko din po na maabot nila ang kanilang mga kamanggagawa, Panginoon, sa lugar na yun. Makita po nila na ikaw ang pinaglilingkuran ng bawat isa sa amin, at as we minister, Panginoon, tunay, Lord, na ang kalooban mo po ang siyang mangyari, maging sa mga estudyante, Lord, maging pagpapala sila sa kanilang guro, mga kaklase, Panginoon, at makita mo po, Panginoon, na dinidiscern nila anong pangangailangan ng kanilang mga nakakausap at makapag-minister po sila accordingly sa nakikita po nila nang hindi po sasamantalahin, Panginoon, ang pagtitiwalang ipinagkaloob sa kanila. Thank you, Father God, that you will keep us from the evil one, maging ang aming pamilya, maging ang aming kabuhayan, at salamat po, aming Ama sa Langit, that the peace na nagmumula sa iyo, Panginoon, and the grace that we need every day, Panginoon, as we do ang mga bagay na pinagagawa mo, ay maranasan po namin at patuloy, Panginoon, na sa iyo lamang kami aasa at magtitiwala sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Bless you po.